Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in fact, inshallah, so ngayon tatalakayin na natin yung tinatawag na syarika. Al-Babul Ashir, kasampung kabanata, Asyarikatu, yung mga korporasyon. At kapag sinabing korporasyon, ito niniintindihan natin na kumpanya na pag-aari ng mahigit sa isang tao. Korporasyon. Dito sa atin sa Pilipinas, di ba meron tinatawag na di ba yung mga negosyo? Kapag isa lang ang may-ari, single proprietor ang tawag doon, nire-rehistro ito sa DTI lang. Sa DTI. Department of Trade and Industry. Pero kapag dalawa na pataas, pag dalawa tawag partnership, dalawa lang sila eh. So dito sa translation ni Sheikh Salman, kumpanya. Pero mas angkop yung yung korporasyon. Kasi pwedeng yung kumpanya, single proprietorship. Pero yung korporasyon, maintindihan natin, maraming may-ari. Maraming may-ari na, kumbaga, may-ari na nagpuhunan, tapos may-ari na, kumbaga, namamahala doon sa kumpanya. So, maaring mahigit sa isa, maaring marami sila. Ito yung korporasyon. So, parang dito, yung natin, sa ngayon, sa kasalukuyan, yung tindahan natin, di ba, tawag natin dyan, kooperatiba. Pero technically, korporasyon din yan. Korporasyon din yan na may tuturing. So, dito sa usapin ng korporasyon, may napapaloob dito na dalawang usapin. At mahalaga nga ito. Kasi nga dito nagkakaroon ng maraming lokohan eh. Dito na lang, di ba? Dito na lang, kung makagamit ng salitang korporasyon, wagas. Pero bandang huli, isa lang pala nagdedesisyon. Isa lang ang hawak ng pera. Tapos wala siyang pananagutan. Eh hindi korporasyon yun, scam yun. Scam yun. Pinakinabangan mo lang yung pera ng tao. Kung sa'yo lahat ng kapangyarihan, pero wala kang pananagutan. Scam ang tawag doon. Hindi yun korporasyon. Huwad na korporasyon yun. So, al-mas'alatul ula, ta'rifu syarika wa hukmuha. Ang kahulugan ng syarika o korporasyon at anong hatol dito, wa adillatu masyru'iyatiha. At ang mga batayan sa pagsasabatas dito. So, una sa kahulugan ng syarika o ng korporasyon. Asyarikatu lugatan, ang literal na kahulugan nito al-ikhtilat, yung pagsasama-sama. Kasi isang korporasyon, kasi nabubuo yung korporasyon para mapalaki ang isang negosyo, lalong-lalo na. Isang negosyo. Yung tiyatalaki natin dito negosyo, kasi pwedeng magkakaroon ng pagsasama-sama ng mga tao sa hindi naman negosyo. Kaya nga, yung mga korporasyon, di ba kanina yung single proprietorship, nire-rehistro sa Department of Trade and Industry. Yung korporasyon o yung partnership, dalawa pataas, nire-rehistro sa Securities and Exchange Commission. So bukod sa mga negosyo, meron tinatawag na non-profit organizations. Ito na yun, yung mga nire-rehistro na mga organisasyon. Halimbawa, mga Red Cross, yung mga Lions Club, yan, sa SEC yan nakaano. Kasi kung non-profit sila. Pero kung ano talaga, kung korporasyon na negosyo, ganun din, sa SEC din sila nire-rehistro. Pero sa atin, inshallah, sa ano tayo magpaparehistro? Sa Department of Human Settlements, yung ating Homeowners Association. Na katulad din ng isang non-profit na organization o association o corporation, kumbaga, sa SEC. Pero doon siya sa since mas specific yung niya, yung layunin niya para sa kapakanan ng homeowners. So doon i-rehisto yan. So dito, pagsasama-sama, ikhtilat. Kasi unang pinagsasama-sama nila rito, yung interest nila doon sa negosyo. Interest nilang kumita, tapos yung naniniwala sila sa simulain ng negosyo na ito. Halimbawa, yung negosyo mayroong produkto na naniniwala sila na makakapagdulot ng kabutihan sa mga tao. So mag-aambagan sila.
ng puhunan para maitayo yun. Halimbawa dito, yung scam na resort na yan, di ba? So sabi nila, makakabuo daw yun ng trabaho para sa mga taga rito. Naitayo nga yan, wala nga public consultation. Di ba? Hindi natin alam ano bang environmental impact niyan. Nagulat na nga lang ako, bigla na lang yung merong ECC, Environmental Compliance Certificate. Samantalang wala naman ako nakikita dyan dati nag-i-inspection mula DNR. So bigla lang meron. So, maaring merong ganun kumbaga, naniniwala yung mga tao, maganda yan, sige mag-aambag ako dyan. Ito, yan. Kaya ikhtilat, ang literal na kahulugan ng syarika. At actually, syarika, cognate sila ng ano? Yung tambal. Shirk, pagtatambal. So yun, parang ganun. Yung nagsishirk, kumbaga buo sila ng korporasyon, no, nakikipagsalo, nakikisama sa iba. Kumbaga, may sinasama silang iba sa pagsamba kay Allah. So nga, ikhtilat ay kaltu ahadil malain bil akhar bihitu la yatamayazani an ba'diha. So syarika, sa literal na kahulugan nito, kumbaga, yung maghahalo ang dalawang yaman o mahigit pa na hindi na ito madidistinguish sa isa pa. Kumbaga pinaghalo-halo talaga na hindi na siya mapaghihiwalay pa o hindi na malaman kung anong pinagkaiba ng iba pa. Technically nagiging nga rin sila. Kumbaga kumbaga syarika, 'di ba? Marami sila. Pero nagiging isang entity na lang din sila. Kumbaga nagiging isang entity. Syarika pero bandang huli ang itsura tauhid. Nagsimula silang marami, pero bandang huli isang entity na lang ang lalabas. Isang entity na lang ang lalabas. At sa kahulugan nito sa Islam, hiyal ijtima'u fi istihqaq aw tasarruf. Ito ay ang pagtitipon ng mga tao at kapag korporasyon ng tawag sa kanilang mga membro. Kasi magsisimula yan sa tinatawag na mga board of directors. Kaya mahalaga sa korporasyon yung merong board of directors. Kapag merong korporasyon, walang board of director, hindi korporasyon yun dapat. Hindi yun dapat korporasyon. Pero nalaman nga natin dito sa scam na resort na ito, kita natin, umpisa pa lang walang board of director Kaya isa lang talaga yung nagdidesisyon. Magkaroon man yan ng board of director, tatanggalin niya rin para isa lang siyang mag-isa na nagdidesisyon. At yun nga yung nangyayari. Tuwing nang merong attempt, pagsisikap na panagutin siya o magkaroon ng transparency, pagpaliwanagin siya sa mga desisyon niya na palpak. So tinatanggal niya yung mga tumataliwas. So malinaw na hindi syarika dapat yung kanyang tinatayo. Pero yung ang nangyari, gusto niyang pakinabangan yung pera ng iba. Kaya siya nagtatayo ng korporasyon. Pero ayaw naman niya ng pakikiisa. Ayaw niya ng pananagutan. Whereas ang totoong korporasyon, ito talaga sila. Nagtitipon-tipon sila. Pero sa kanilang pagtitipon na ito, nagkakasama-sama ang kanilang karapatan sa pamamahala. Hindi lang sa obligasyon nila na mag-provide ng puhunan. So nangyari kasi sa scam na korporasyon na ito, yung Sakina, kinuha lang yung pera ng tao, pinakinabangan. Pero yung mga tao, wala naman silang karapatan. Yung mga investor, walang karapatan. So, unang-una, wala na nga yung board of directors At tapos ngayon, di ba? Dumating yung pera. Ngayon nangyayari, walang board of directors. Kumbaga wala ngayon nagtatanong nasan yung pera. Hindi nga alam ng mga investors kung meron bang natitirang pera pa ang Sakina para masimulan pa ito ma-operate. Wala. Kasi wala nang board of directors Kasi sila yung una na kumbaga practical na makakahiling doon sa nagpapakilalang umaastang CEO na ilabas ang records. Nasaan ang pera? Wala. So, yun ang mahalaga. Binibigyang diin natin ito kasi
nakita na tayo ng maling example eh. Kaysa pamagitan ng pagkakakilala natin kung anong mali, malalaman natin kung ano ang tama. Katulad ng palagi kong binabanggit. Ang matalino, yung natututo sa sarili niyang pagkakamali. Pero mas matalino, yung natututo sa pagkakamali ng iba. O ngayon, tinan mo yung opisina ng Sakina, ginawang bahay niya. Diba kung di ba gago? Tapos pagka tatanungin ng investors ano nangyari, siya pang galit. O yung mga buwabawi ng pera, sasabihan pa niya na kunin yung bakal hollow blocks pader o ano pa man. Hindi matinong sagot. Pinakinabangan mo yung pera tapos ganyan ka magsalita. 6 na taon kang walang trabaho. 6 na taon ka walang trabaho, hindi ka nagugutom. Wala kang ibang pinagkakakitaan. Ibig sabihin, ginagasta mo lang yung pera namin. Pera ng mga nag-invest. Yan din sagad na sa kasamaan niyang tao na yan eh. Biro mo siya yung may atraso pero siya yung unang nagagalit. Siya yung may atraso pero siya yung unang nagagalit. Hirap lang patulan yan eh. Kasi duwag yan eh. Duwag yan. Hindi yan lalaban ng patas. Palagi yan merong pakana. Palagi yan merong pakana. Wala nga yan. Sagad na sa alin. Yung mga gawain niya sobrang sama, hindi na gawain ng Muslim eh. Malaking pera yan, pero kalukuhan na yun, walang natira. Malaking milyon. Nabenta na lahat ng share halos. Fully paid na halos lahat ng rest house. Tapos wala namang natapos na rest house. Diba? Wala namang natapos nga na kalsada. Swimming pool dyan, puro substandard. Wala nga walang, kumbaga, yung mga swimming pool tinayo dyan. Wala sila nung mga mekanismo. Tinatanong ko nga nung una eh. Bakit ganyan swimming pool? Walang provision para sa mga pump, para sa drain o para sa water treatment, filtration, ganun. Wala eh. Katwiran niya yung lagi, fresh water naman daw gagamitin galing sa bukal. Eh yun na nga, kung fresh water ang gagamitin galing sa bukal, o nasaan ang pag-aaral ng DNR? Nasaan ang pag-aaral ng Environmental Management Bureau? Nasaan ang pag-approve ng pati sa irrigation papasok yan eh. Kasi marami siyang sasagasaan dito, higupin niya lahat ng tubig dito, paano yung ibang gumagamit ng tubig? Ang daming swimming pool na yan. Sino nga sabi kapitan ata, paano magagana yan? Saan siya kukuha ng tubig? Kasi samantalang ang daming kumukuha sa taas. Oo, susuluhin niya lahat. Dito pa lang naranasan na natin, sinolo niya yung tubig. 6 na taon, pinagdadamutan niya tayo dito ng tubig. Ultimo masjid. Asawa ni Ahmad, nakunan pa. Buntis, igib ng igib. Samantalang meron palang tubig. Kaya galit na ako nung nagkaroon tayo ng tubig ng ginastusan na natin ng sarili natin. Kaya lang po na yung maglusog kasi yung ni Ahmad kasi. Nag-umaakya tayo ng tubig eh. Saan tapos sa swimming pool niya ilalagay? Pinagdamutan niya tayo ng tubig 6 na taon. Pati masjid. Sinasabi ko yun sa kanya noon. Wala bang solusyon? Wala bang nga, ang solusyon lang pala talaga, yun tayong kumilos. Kasi pag siya lang, swapang siya eh. Swapang, biro mo yan, ganyang kasama. Hindi Muslim yan yung gagawa ng ganyan, yung ganyang kasama. Kahit anong angkin niya eh. Sige, angkin niya, sige. Hindi natin siya tatawagin munafik. Si Allah na yung bahalang maghatol sa kanya. Pero yung gawain niya, gawain ng munafik yan. Gawain niya ng papanggap na Muslim. Muslim-Musliman para may pakinabang. Para magamit ang mga Muslim pagkakitaan. Yun mo yung masjid na yan. 6 na taon ako rito, walang improvement sa masjid na yan. Walang improvement. Ngayon nakakobra ng pera sa barangay. Pamparepair ng masjid, wala namang repair na nangyari. Yung rancho niya, hinakot lang yung mga sirangyero, pinangbakod doon sa rancho niya. Anong Islam yan? Wala nga kumbaga, kapag babalik talaga lahat sa sa ikhlas at sa sidik, pagiging makatotohanan ng tao. So nga dito, ijtima, fi istihkak, awat tasarruf. So nagsasama-sama yung kanilang mga karapatan at pamamahala. So ganoon. So hindi yung porke kumbaga ikaw yung nagpasimula, ikaw lang ang may karapatan. Yun ang malaking pagkakamali sa mga kumpanya, lalo na scam na resort na yan. So pakilala niya palagi siya yung
may siya daw CEO. Ngayon kung ikaw CEO, ibig sabihin pa pag ikaw CEO, ikaw lang mag-isang nagdedesisyon? Hindi pwede. Korporasyon nga eh. Falistima'u fil istihkaki kasyarikatil irth wal wasiyah wal hiba fi ainin o manfaatin. Wa tusamma hadhihi aidan syarikatul amlak. So doon sa pagtitipon ng kanilang mga karapatan sa mga pamana, sa mga habilin, yung tinatawag na mga wasiya, earth, pamana, wasiya, habilin, yung hiba, yung mga handog, kumbaga yung mga dinonate. So ito ay kumbaga bagay-bagay na mayroong pakinabang dito at tinatawag din itong mga syarikatul amlak o ari-arian. So dito, sa tinatawag naman al-ijtima'u fit tasarruf, mas maintindihan pa natin ito kapag natalakay yung yung sumunod na bahagi. Wahuwa ma yu'rafu bi syarikatil uqud. So yung kanina, kaya ang tinutukoy dito sa mga karapatan kasi natitipon sila sa karapatan nila doon sa mga property. At dito naman sa tasarruf, kumbaga nakikinabang sila sa mga ukud o mga kontrata. Hiya al-maksuda tuhuna bilbahat fahadani kismani lisyarikati wafka hadihi at ta'arif. So dito, sa tinutukoy dito, yung dalawang ito ang dalawang uri ng kumpanya sa pangkalahatan na kahulugan nito. So dito sa pa lang, sa pagpapakahulugan nito, syar'an sa kahulugan ng syarika. So parang malabo pa, di ba? Pero lalo natin yung maiintindihan dito, inshallah sa mga, pag natalakay na natin yung kanyang mga panuntunan. So doon sa adillatu masyru'iyatiha, sa dalil, kung bakit ito pinahintulutan o nang nababanggit sa batas ng Islam tungkol dito, ito ba'y wajib, ito ba'y haram, halal o ano paman, asyarikatu masyru'a. Ang syarika ay, kumbaga, isinabatas. At merong ang hatol dito. Waja'atil ayat al-Qur'aniyya al-Karimah wal ahadith an-nabawiyya asy-syarifah bijawaziha. So ito nga isinabatas at ang pagkakasabatas dito ay pagpapahintulot. Ngayon, itong salitang jaiz, linawin lang natin. Nabanggitan natin ito nung nakaraan pero balikan natin ha. Diba merong mga ahkam sa Islam, ito ay haram. Sa kabilang dulo niya yung halal, di ba? Haram, halal. Tapos makruh, tapos yung kabila niya naman yung sunnah, yung mustahab. At sa gitna yung tinatawag na mubah o jaiz, pinahintulutan. Pero maaring ang syempre itong mubah na ito o jaiz na ito ay mahuhulog papunta sa kaliwa o papunta sa kanan. Kung mahaluan ito ng makruh, edi magiging makruh. Kung haram, haram. Kung mahaluan ito ng pagiging mustahab, kung mainam talaga na gawin ng korporasyon na ito, o di magiging mustahab. Kung magiging wajib itayo ang korporasyon na ito, magiging wajib. So tayo, dito sa yung tindahan natin, halimbawa, mapupunta siya, nandun na siya sa jaiz eh. Pero dahil bahagi ng pagbubuo ng komunidad, ng jamaah, yung economic na activity, so masabi natin ano yan eh, magiging sunnah na naitayo yung ating tindahan. Sunnah. Pero meron talagang maaaring magkakaroon ng korporasyon na wajib na maitayo eh. Halimbawa niyan, eto na yung ating itatayo inshallah na homeowners association. So magiging wajib. Kasi kailangan ng homeowners association para mapangalagaan ng ating mga karapatan laban sa anumang uri ng pang-aapi. Lalong-lalo na mula doon sa may-ari ng lupa. So, kailangan ng homeowners association. So, magiging wajib ang homeowners association. Ngayon yung sakina, haram na korporasyon na yan. Haram. Kasi lahat na ng haram nandyan eh. Lahat ng pangungurakot, lahat ng panluloko, lahat ng pagsisinungaling, lahat ng paglabag sa batas, nandyan. So yan ay nagiging haram. So jaiz siya.
Ang original na hatol sa kanya ay jaiz, pinahintulutan. Pero siyempre kapag mahaluan siya ng haram, ito ay magiging haram. Sa merong dalil sa ilan de Surah Sad, actually yung dalil pa nga na nababanggit sa Quran, pangunahin dito yung doon sa naging hatol ni Dawud alayhis salam, hinatulan ni Dawud alayhis salam. Yung dalawang magkapatid na nagdedemandahan, yung isa merong 99, tapos yung isa merong isang tupa. Tapos yung kinuha daw nung merong 99 na tupa, yung isang tupa niya. Tapos naghatol agad si Dawud alayhis salam. Wa inna kathira minal khulatai layabgi ba'duhum ala ba'd. Tunay na ang marami daw sa mga magkasosyo ay lumalabag o nangaapi, walang katarungan sa isa't isa. So naghatol agad siya. Nakawalang katarungan yung pagkuha nung isang tupa at isama sa 99 na tupa. Hindi pa nga tapos yung reklamo eh. Yung palang violation na hindi pa tapos yung reklamo, naghatol na siya. Hindi pa tapos yung reklamo at yung nirereklamo hindi pa nga nakakapagpaliwanag. Kumbaga hinatulan na niya. Siyempre napakahalagang aral nun para sa atin. Na una, si Dawud alayhis salam, tao lang din. Di ba? Nagkakamali. So naging excited siya masyado sa paghahatol. Pero siyempre makikita natin, totoo nga yung sinasabi ni Dawud alayhis salam. Ang marami sa mga magkakasosyo ay lumalabag sa karapatan ng isa't isa. Lumalabag. So maring merong isang lumalabag, isa lang, umaring silang dalawa naglulukuhan. So nangyari na marami. At yung khulata, sila yung syuraka. At syempre, yung isa pang aya, yung mga nababanggit sa mga paghahati-hati ng mana. Fahum syuraka'u fi thuluth. Bilang halimbawa, sila yung maghahati-hati sa 1/3 ng pamana. Sila yung maghahati-hati sa 1/3 ng pamana. So ito na yung unang halimbawa kanina ng korporasyon o syarika na yun nga, sila ay merong pantay-pantay na karapatan o kaya merong tukoy na karapatan sa isang korporasyon. Kasi maaring ang tong korporasyon na ito, yung syarika na tinutukoy dito, hindi yung katulad ng korporasyon na negosyo. Maaring sila ay mga syuraka doon lang sa pagtanggap ng mana. Yun ang dahilan ko bakit nababanggit ito. At pagdating naman sa ukod, so yun na yung mga tao na natitipon na sila ay meron namang pare-parehong mga otoridad sa isang korporasyon na malilinaw pa natin inshallah. Wahiya minal uqud al-jaiza. Sa pagtatayo daw ng mga korporasyon na ito, ano bang pwedeng maging natin? Alternate na translation ng korporasyon. Kasi pag korporasyon, iniisip agad kasi natin negosyo. Pero dito kasi syarika na ito sa tinutukoy dito, not necessarily negosyo eh. Basta meron silang karapatan dito. Katulad ngayon sila ay magkakahati-hati sa mana. At not necessarily nga non-profit organization. Pero ngayon basta linawin natin na yung korporasyon na tinutukoy dito, hindi lang yung korporasyon na negosyo, yung korporasyon na non-profit, na magwawakas lang. Yun, uli. Buti na isingit natin. Mabanggit din yun dito na magwawakas lamang ang korporasyon na ito kapag natupad na ang layunin nito. So doon sa mga maghahati-hati sa yaman, kapag napaghati-hatian na nila yon, mawawala na yung kadilang kumbaga korporasyon na kumbaga magkakahati-hati sila. Nakuha na nila yung karapatan nila. Whereas doon sa korporasyon na merong tasarruf, ito na nga yung korporasyon ng mga negosyo o kaya mga non-profit organization, as long as merong willing na umiral ang korporasyon na ito, nagkakaisa sila, so pwedeng existing pa rin yung korporasyon na yon. Katulad ngayon, halimbawa dito sa Pilipinas, ang San Miguel, Ayala pala. Ayala Corporation ang pinakamatandang korporasyon sa Pilipinas. 1800s pa. Kung di ako nagkakamali, kaya naman ba, parang 1820s, nasa 200 years old na ang Ayala Corporation. 200 years old na. Isipin niyo yung gaano sila kayaman. So ito na yung yung pangalawang uri ng
ng korporasyon. Kumbaga formal sila na itinayo na pare-pareho silang merong mga business interest sa kanilang mga pinuhunan. 1834 pa ang Ayala Corporation. So magto 200 years old na sila. Mashallah. So as long as merong gusto na magpanatili ng korporasyon, gagamitin niya yung korporasyon. O pangalan ng korporasyon, ganun. Pero dito sobrang swapang eh. Ultimo pangalan, bawal mo gamitin eh. Ultimo pangalan, bawal mo gamitin. Eh natural, gagamitin natin yung pangalan ng Al-Hijra. Kasi ang residence natin, Al-Hijra. Eh wag daw gagamitin. Eh kung di ka ba gago, bakit hindi namin gagamitin? Eh dyan kami nakatira. Eh sige, di ba? Dali naman tayong kausap. Kaya mula ngayon, ililibing natin sa lupa yung pangalang Al-Hijra na makalimutan ng mga tao. Para hindi na sila maloko din. Kasi akala ng mga tao masigla yung community niya kasi may tao eh. Pero pinaggagago lang tayo lahat dito. Tayong mga nakatira rito at yung mga taong hinuhut-hutan niya ng pera gamit yung pagmumukha natin. Ilang beses niyang ginamit ang pangalan ko at ang mga programa ko para ipamukha sa tao na akala nga ng mga tao sumusweldo ko dito eh. Akala ng mga tao sumusweldo ko rito. Pero Ano niya lang, yung mga nagbibigay yung sahito para sa community daw. wala naman. Bandang huli, binenta. Sharing kanya rin naman. Wala Kagaguhan lahat, kagaguhan. Kaya ano lang yan eh. Sinasabi pa ni Ismael na 100,000 sa manukan para daw sa community. Inuunahan lang tayo niyan na magalit eh. Kasi alam niyang masusukol na natin siya eh. Alam niyang pananagutin natin siya. Kaya inuunahan niya lang tayo na masindak. Sinisindak niya tayo. Pero nagkakamali siya ng sinisindak. Wala tayong ikasisindak sa kanya. Siya ang masindak kay Allah. Unang-una tigit sa lahat. Siya. Baguhin niya yung sarili niya bago pa siya singilin sa kagaguhan niya lahat-lahat. Mga panloloko niya. So dito, malinaw yung korporasyon. Ang layunin nito yung magtipon-tipon ng mga tao para sa isang kumbaga layunin na magnegosyo. Kaya nga sa mga sa Securities and Exchange Commission, malinaw yan doon sa mga tinatawag na mga bylaws ng mga korporasyon. Malinaw yan na ito yung layunin ko bakit may korporasyon. Tapos, syempre, mag-aambagan sila para matupad yung mga layunin ng korporasyon. Huwag na nga natin sample yung Sakina, masamang sample yan. Yung tindahan na lang natin. So, layunin natin magkaroon ng economic activity ang Jamaa. So, nagambagan tayo. Tapos, yun yung ambag natin. At inaasahan nating kapalit yung tubo ng tindahan. Tubo ng tindahan. Ngayon yung tindahan tumutubo at ang makukuha mong tubo depende sa laki ng iyong puhunan. So ganun yung korporasyon. Kasi hindi naman pwede pare-pareho tayo ng di ba? Ng tinutubo na hindi naman tayo pare-pareho ng effort o pare-pareho ng puhunan. Actually yung dito sa tindahan namin, yung porsyento na binibigay para dun sa namamahala sa tindahan, masyado maliit eh. 10 share lang sa kumbaga sa equity ng korporasyon. Maliit yun kung sa effort. Kasi naubos yung oras ko, mamalengke kami. Punta kami Pure Gold, punta kami ng CSI. Pero na lang kumbaga para sa akin, okay na yung napagsakripisyuhan eh. Kasi merong ang dakilang layunin naman. At dito yung tindahan natin, alhamdulillah. Di ba kanina natalakay natin Jaiz? Pero dahil ito may kinalaman sa Islam, so maaaring nandun na siya sa mubah. Sa mustahab na hatol. At magagantimpalaan din tayo, inshallah. At yun yung isa niyang target actually. Kaya sinisira niya yan yung tindahan natin. Sinisira niya yan Kaya palayas yung mga tao rito para wala nang bibili sa tindahan. Kasi laking sampal sa kanya yan Yung tindahan. Yung tindahan, barya lang ang puhunan. Pero kumita kasi napamahalaan ng maayos Samantala yung scam niya na resort, scam niya na community, scam niya na subdivision, scam niya na kung ano-ano. Walang baraka. Walang kinikita. Puro pananagutan. Walang kinikita. Kaya sinusumpa na yan Kaya mabuti na rin na nawalan tayo ng kinalaman sa kanya. Siya na yung pumutol ng ugnayan niya sa atin. Siya ang pumutol ng ugnayan niya sa atin. Mainam na rin.
Kasi anytime umulan ng bato, umulan ng apoy, siya lang ang tatamaan. Inshallah. At hindi tayo, alhamdulillah. Makita na rin ng tao, wala tayong kinalaman sa kanya. Kasi lagi nakabalandra yung mukha natin eh. Dadalo yan sa lecture, di naman yan makikinig ng lecture eh. Pipicturean lang ako niyan eh. Tapos popost na, tapos akalain ng mga tao, piyapasweldo niya ako. Akalain ng mga tao, tauhan niya ako. Alipin. Hindi ako ganun. So, mainam na rin na siya na yung pumutol sa ugnayan natin. Alhamdulillah. Lumitaw ang katotohanan. Bandang huli, wala siyang sinisira. Liban na lang sa kanyang sarili. Haharas niya tayo dito. Gawin niya na yung pinakamatinding magagawa niya. Wala siyang anumang tagumpay na may mapapangako sa sarili niya. Magiging mas malupit sa kanya si Allah. Anumang lupit ipakita niya sa mga Muslim, magiging mas malupit sa kanya. Hindi ko sasabihin insya Allah. Sigurado, pagmamalupitan din siya ni Allah. So itutuloy natin ito insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.